Ngayon po, kung maaalala nyo, mga kababayan, meron din pong naibalita. Mga buwan lang, isang buwan lang ho ang pagitan, mga bossing. No? Isang buwan lang ho ang pagitan, mga kababayan. Meron pong mga nabalita na ganito, oh. Asan ba yan? Ito, oh. Naalala nyo ho yan? Isang buwan o baka 3 linggo lang ang nakakalipas nung nabalita to. Sabi ho dito, mga kababayan, actually na-vlog na din natin to. Kaya lang importante to sa vlog natin ngayon dahil para malinawan yung ibang mga Pilipino, no? Na mga sumusuporta doon sa mga pro-China na mga kandidato. Na-vlog na ho natin to. May ilang linggo na din ho. Kailangan ko lang talagang isama dito sa vlog na to para po doon sa pagkakasunod-sunod. Ngayon, mga kababayan, tingnan nyo po, pakikipagsabwatan sa China, bistado. No? Sabi ho dito, yun sa X yun o yung dating Twitter. Isang coordinated na kampanya laban kay Pangulong Marcos Jr. ang nabuking sa X o yung Twitter, no? Na pinatatakbo ng mga pro-China accounts. O, biruin nyo ho yan, ha? Pro-China accounts o galing sa China, Chinese na account, no? Ang ginagawa ho, mga kababayan, ginugulo ang ating gobyerno. Puro laban po kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga ipinopost. O, di ba? Sabi dito, ang nabuking sa Twitter o X ay pinatatakbo ng mga pro-China accounts simula pa noong November 2024 mula sa fake pulburon. O siguro na-post din nila yung pinakalat nila Harry Roque na pulburon video. Ano po, na ngayon si Harry Roque nagtatago. Hindi makalantad. Lilinawin ko lang ho si Roque, mga kababayan, nanlalalaki. Ay, hindi, sorry, mali. Lalaki po yun. Baka sabihin nyo na naman bading Pero lilinawin ko po, nagtatago si Roque sa kongreso lang. Kasi hindi mapatunayan o hindi niya mabigyang diin na talagang yung kaperahan niya ay hindi nanggaling sa Pogo. Mula sa fake pulburon video na naglalako ng peking kwento tungkol sa droga hanggang sa mga posts na pumupuri kay BP Sara Duterte. Aray ko po, Lord. Paano ho yan, mga kababayan? O, di ba? Malalaman mo, makikita mo no? Yung naratibo ho nila kung ano talaga yung gustong mangyari at kung sino yung mga sinusuportahan ho nila. Biruin mo, yung mga post laban kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Lahat ng ikasisira, lahat ng mga peking mga balita o peking mga gawa-gawa lang ho nila, yun yung ibinabato sa publiko. Kabilang banda, same account, sabay papasok naman. Magaling po si Inday Sara Duterte. Sana pinaghiwalay nyo para hindi iniisip ng sambayan ng Pilipino na nasa likod ang vice-presidente o nasa likod niyan ang mga Duterte. Pero pag magkasama, ano iisipin mo doon, mga bossing? Yung mga Duterte ang nasa likod nito, tapos ang backup, ang China. Pag pinagsama-sama nila sa isang page yan, ganyan talaga ang mangyayari niyan. At talagang yan ang iisipin ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Isang page, sinisiraan si Bongbong Marcos na ating Pangulo. Same page, papuri naman kay Inday Sara Duterte. Tapos malaman-laman mo, pro-China account. Pinapatakbo ng mga pro-China accounts. Mag-uugnay-ugnay. Papasok sa isipan ng sambayan ng Pilipino. Nako po, mukhang yung sinasabi nitong tao na ito, kilala niyo po yan? No, karamihan po doon sa ano natin, ipinapakita natin. Kumbaga, mga ilang buwan na din po yung mga lumipas Kaya lang, napagtanto-tanto ko na po yung pagkakasunod-sunod. Kung maaalala niyo po si Katrina
Ponce Enrile, mga bossing, siya po yung nagsalita na merong mga pondo galing sa China may pondong nanggagaling sa China para sirain po ang gobyerno. Siyempre mga bossing, kapag kayong ganyan, yung digmaan, hindi naman po laging digmaan sige, bombay, kanyunin mo yun, ganito, ganyan. Hindi po laging ganun, no? Meron yung mga tinatawag na art of war, meron yung ginagawa, ang gagawin, kagaya po nung mukhang nakikita natin sa atin, no? Pondohan mo yung kapwa nila Pilipino na kalabanin yung gobyerno. Para ano? Para sila mismo magsiraan doon, para sila mismo magpahina sa gobyerno nila. Di ho ba, mga kababayan? Pag nag-away-away na yan, saka natin birahin, saka tayo mag-post nung mga atin din yung Palawan nila. Kasi lito sila kasi yung mamamayang Pilipino nila nakapokus doon sa banatan ng dalawang kampo, parehas Pilipino. Di ba? Saka tayo mag-post kapag yung atensyon ng mamamayang Pilipino nakapokus na sa kanila, sa banatan nila, sa paninira nila sa presidente nila, saka tayo naman mag-post nang hindi nila napapansin. Sabihin natin, atin yung Palawan. Buti nga lang at nakita agad at maaga po, mga bossing talaga, at nakita yung naratibo o yung pinapakalat na kanila yung Palawan. Pakinggan nyo ibabalik ko lang po ito, mga bossing. So, that Martin Andanao is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation. Nabanggit po dyan, Martin Andanar, mga kababayan. In fairness naman po kay Martin Andanar, hindi niya naman po sinabing totoo. Actually, sinabi niya fake news daw po ito. No? Pero nasa China si Martin Andanar ngayon Kung hindi ako nagkakamali, umuwi na. Like Maharlika, like SAS, like all these others, they're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid. Yan, madaming mga DDS na talagang mga nakapokus at mahal na mahal si Palanggana. Di ba? Kung nakikita nyo yung pagkakasunod-sunod at yung muestra ko o pagkakapaliwanag ko, mga kababayan, pwedeng yung sinasabi niya na ang China ay may pinupondohan mga kapwa natin Pilipino, no? Baka nga ganito yun. May aatake doon sa gobyerno natin, mismong kapwa Pilipino yung aatake sa gobyerno natin, no? Para tayo mismo magkagulo-gulo na. Hihina na ang gobyerno natin, hihina na. Lito na yung gobyerno natin, hindi na alam kung ano unahin Sabay atake ng China sa atin. Yari. Di ba? Sino po ba yung mga paulit-ulit umaatake sa gobyerno ng Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba yung mga kampo nila Maharlika? Di ba? Yun, yung isa, yung ano pangalan no? Alex Distoriata yun. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Yung Tio Moreno. Di ba? Mag-iiwan ng isang salita pero hearsay lang naman pala yung mga sinasabi. Tuloy ho natin to. From China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, uunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. Di ba? Ganyan ho sila. Mga bossing. Ganyan ho sila. Ngayon, sabi ko,
merong mga pages o may mga page diyan sa Twitter na kagaya nito, no? Binibira si Pangulong Bongbong Marcos at the same page, pinupuri naman si Inday Sara Duterte, mga kababayan. Tapos maririnig natin sa taong ito, Katrina Ponce Enrile, na ano po, merong mga pinopondohan ang China